Magandang umaga sa lahat. Ngayong umaga ay babasahin po natin ang ika-10 kabanata ng Esther, ang huling kabanata ng Esther, at ang magbabahagi ng salita ay si Pastor Joash. Ito po ay mayroong 3 bersikulo lamang at makikita po natin ang katapusan kahit na ng istorya ni Esther at Mordecai. Marami na po tayong nadinig ng mga buhay patotoo sa iglesia man, kung paanong napapabuhay, paanong nagbabago ang buhay, paano nagkakaroon ng proporasyon sa buhay ng bawat isa. May mga pagkakataon na sa tingin po natin ito ay hindi kapani-paniwala katulad ni Mordecai. Ang buong bansa ay nasa pinakamababang punto. Haharap ng pagdilipol, ngunit narito na ang mga Hudyo ay nakaranas din ng katagumpayan. Magagawa po natin ito hindi ayon sa ating sariling karunungan, kagalingan, bagkus ay dahil lamang sa biyaya at grasya ng Panginoon. Sa atin pong pagbabasa ng kabanatang ito, makikita po natin na ang pagbabago mula pagkatalo tungo sa katagumpayan ay nasa kamay lamang ng Diyos. Sabi po sa kabanatang ito, pinagbuwis ni Haring Xerxes sa mga lupain at ang maliliit na pulo na kanyang nasasakupan. Hindi ito pagpapakita lamang kung gaano ka makapangyarihan ang hari. Si Haring Xerxes ay nagpapataw ng mataas na buwis sa mga tao, sa mga Inchik o kaya sa mga Asyano o kaya kahit sa mga English. Hindi po natin maunawaan ito. Maaring hindi po natin maunawaan ito. Ipinapakita po nito na para bang mananakop o kaya monarkiya si Haring Xerxes. Tanging ang mga malalakas na bansa ang makapagpapataw ng ganitong uri ng buwis sa lupain sa iba't ibang mga isla. Ano po ang sinasabi nito sa atin? Pinapakita po nito na malakas ang impluwensya ni Haring Xerxes. Siya ay maimpluwensya, ngunit sa isang banda din ay isa pong monarkiya. Pinapaalala po ng manunulat ang bawat nagbabasa ng kabanatang ito na si Xerxes ay isa pa rin pong masamang uri ng hari. Dahil marami ang dapat na magbigay ng buwis sa kanya. Balikan po natin ang nasa chapter 1. Sabi po sa Esther chapter 1, tungkol po kay Haring Xerxes na naghari
na isang napakamakapangyarihang hari. Pagkatapos dumating sa pagkakataon na siya ay tila pinahiya ni Vashti. At dahil sa galit na mayroon siya ay natanggal sa pwesto ang reyna. Ngunit dahil sa pagkakatanggal sa posisyon na ito ay naitaas naman sa posisyon si Esther. Naitaas din si Mordecai. Ang haring ito ay napakasama, isang malakas na monarkiya, ngunit dahil sa kanya ay naitaas ang isang maliit na tao na katulad ni Mordecai. Ang ibig sabihin po ng Mordecai ay maliit, walang kaposi-posisyon, o ibig sabihin ay little or insignificant. Ngunit nakita po natin ang kanyang promosyon mula sa pagiging isang maliit na uri ng tao na naitaas bilang kanang kamay ng hari. Si Xerxes ay mayroong kapangyarihan, ngunit naroon na nakita niya ang maliit na katulad ni Mordecai. Sa verse 2, nabanggit po dito ang kapangyarihan ng hari, ang lahat ng ginawa niya, pati ng pagkataas sa katungkulan ni Mordecai at ang malaking karangalang binigay niya rito ay pawang nakasulat sa aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Media at Persia. Ang haring ito ay napaka makapangyarihan dahil natanggal pa niya sa pwesto ang reyna at natanggal din sa pwesto ang si Haman. Sa kasaysayan, maaring siya ay mapaniil na hari, mapang-aping hari. Ngunit ang makapangyarihang hari din na ito ang dahilan kung bakit na itaas sa pwesto si Mordecai. At ang lahat ng ito ay nakasulat sa aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Media at Persia. Ipinapakita po nito na ito ay isang katotohanan, hindi lamang po gawa-gawang istorya. Mula pa sa unang kabanata ay naipakita na po ang tungkol kay Haring Xerxes. Hindi lamang po natin makikita ang karangalan ni Xerxes, kundi maging ang karangalan na natanggap ni Mordecai dahil sa kanya. Maaring may mga pagkakataon ng tingin po natin sarili ay napakaliit, walang halaga, sa mga kapatiran po natin na nagtatrabaho sa marketplace. Mula sa pagiging isang manggagawa tungo sa pagiging manager. At magkakaroon din po ng pagkakataon na tayo ay maitataas sa mas mataas na posisyon. Maaring iniisip natin napaka-imposible, napakalayo, sa amin pong pakikipag-usap sa mga kabataan na nagtatrabaho. Madalas sinasabi nila na hindi sila naniniwalang sila ay makakatanggap ng promosyon. Madalas ay nakikita lamang po natin kung ano ang nasa harap natin. Na hindi tayo nag-OT, kaya mas maganda na yon. Na kung tayo ay makakapagtrabaho ng ayon lamang sa oras, doon ay masaya na po tayo. Ngayon tayo po ay tinawag bilang mga maharlikang pari sa atin pong mga pinagtatrabahuan, ngunit ito ay atin pong tinatanggihan. Sa paghanap ng realidad, madalas ay sinasabi po natin na tayo ay maliit lamang, ngunit lagi pong pinapaalala sa atin
na tayo ay mga puno ng buhay at ang sino mang maniniwala ay maging puno ng buhay. Maaari po tayong maging dakila sa lahat. Maraming mga kapatiran po natin ang naniniwala at nagnanais ng ganitong mga pagpapala, ngunit marami po sa atin ang mababa ang pagtingin sa sarili. Sinasabi na, ito ay para lamang sa ganitong cell leader. Katulad ng nadinig po nating testimony nitong nakaraang mga araw, kung paano ang atin po mga MG leader ay ipinapahayag ang salita ng Diyos sa kanila pong mga pinagtatrabahuan. Madalas tayo po ay nagdududa, ngunit sa pamamagitan ng libro ng Esther ay pinapaalala po sa atin ang katotohanan ito. Ng isang maliit na tao ay kaya din pong bigyang promosyon ng Panginoon. Si Mordecai ay maaari din pong maitaas. Ito ay nangyari sa kasaysayan. Kaya naman po mga kapatid, sa pagtinig po natin ng katotohanan, kung tayo po ay magdududa, hindi po tayo kailanman maitataas. Kung si Mordecai ay nagduda ng kahit isang beses man lang, maaaring nagbago na ang kasaysayan, maging si Haring Esther. Mga kapatid, paano po tayo maniniwala? Paano tayo mapapaniwala na tayo ay may tataas din ng Diyos? Atin pong maaring balikan ang kasaysayan. Maari po tayong maligtas ng Panginoon. Maaring ikaw ay handang tumugon sa Panginoon. Maaring dati ay sumasamba sa mga Diyosan o kaya ay hindi naniniwala sa Diyos. Ngunit ngayon narito kang sumusunod sa Panginoon. Ang lahat ng ito ay nakasulat sa kasaysayan o libro ng Panginoon. Tayo ay naligtas kahit mula pa nang tayo ay maliit at walang kamuangwang. Tayo po ay tinawag ng Panginoon at sa kanyang pagtawag sa atin pong matatanggap ang kagalingan ng banal na Espiritu. At kung paano po tayo isinalba ng banal na Espiritu mula sa mga pagsubok. Tayo ay hindi lamang po maililigtas. Mayroong mas mataas na pagkakatawag katungkulan pagdating sa ating pagkakasalba. Ito po ay isang karangalan na katulad ng hari. Ang kabanatang ito, pinapakita po sa atin na ang lahat ng pananampalataya ay mga pari, ay mga hari, mga maharlikang pari. Ako po ay may pag-uudyok, bakit kaya tayo pinaalalahanan ng Diyos na magkaroon o kaya sundin ang selebrasyon ng Purim. Bawat taon tayo po ay nananalangin, nag-aayuno. Ito ay para mabago po ang ating buhay. Ngunit ngayon, pinapaalalahanan din po tayo ng Panginoon na ang ating pong pagkakasalba ay hindi lang po sadyang pagsalba.
Ang ating pagsunod ay hindi lamang po para sa ating kaligtasan. Ito ay para din matanggap po natin ang ating pagkakatawag bilang maharlikang pari. Madalas sa amin pong pakikipag-usap sa mga taong nagtatrabaho sa marketplace, madalas sila ay mayroong mababang pagtingin sa sarili. Ngunit kung sisiyasatin po nating mabuti, sino nga po ba talaga tayo? Sinasabi po ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. Maging si Mordecai isang napakaliit na tao, ngunit ang kamay ng Diyos ang nagtaas sa kanya. Sa pamamagitan ng hari, si Mordecai ay naitaas. At sa atin naman ngayon, sino ang haring nasa likod po natin? Iyon po ay ang hari ng mga hari. Iyon ang Panginoong Yesus. Sunod na punto, ang kamay ng Diyos ang magtataas sa mga taong nagdadala kapayapaan. Si Mordecai na isang Hudyo ay naging kanang kamay ni Haring Xerxes. Siya ay mahal na mahal at ikinalang mga kapwa niya Hudyo sapagkat ginawa niyang lahat para sa kapakanan at kabutihan nila. Pinasa ko po ang orihinal na teksto ng kabanatang ito. Wala po tayong mapapansin na main verb. Madalas sa atin pong pagbabasa ng Biblia, dapat po nating hanapin ang pandiwa. Ngunit dito ay wala po tayong makita. Mayroon man, ngunit sa Tagalog ay sinabi po bilang mahal na mahal at iginalang ng mga kapwa. Sapagkat ginawa niya ang lahat. Ginawa ang lahat. Sa Ingles, ito po ay kumbaga participle. Ngunit wala pong main verb, walang pangunahing pandiwa. Sinasabi po ng manunulat, lalo na para sa mga mababasa, na kahit sa librong ito ay hindi po nabanggit ang pangalan ng Panginoon. Ngunit paano ang libro ng Esther ay nasa Biblia pa rin kung ganoong hindi naman nabanggit ang pangalan ng Panginoon? Ngunit makikita po natin na kahit sa mga istoryang ito ay makikita po natin ang kamay ng Panginoon. Ang kamay ng Panginoon ay buhay na buhay, ay kitang-kita. Ipinapakita po nito na si Mordecai ay naitaas sa ganitong paraan. Ang kamay ng Diyos ang naging dahilan kung bakit naitaas ng ganoon na lamang si Mordecai. Si Mordecai ay naroon o kaya'y naglingkod hindi lamang para makatanggap ng promosyon.
Makikita po natin dito ang buhay na mayroon si Mordecai. Ang lahat ay nasa kamay ng Panginoon at ang kamay ng Diyos ang nagtaas sa kanya. Kung kaya naman siya ay naitanghal bilang dakila kahit sa lahat ng mga Hudyo. Si Mordecai ay isang Hudyo at siya ay kabilang sa Diyos. Kaya naman sila ay naligtas. Ito po ang sinabi ni Mordecai kahit sa naunang kabanata. Alam niya na ang kaligtasan ay magagaling pa rin sa Panginoon at kahit na hindi man magamit ng Panginoon si Esther, paniguradong siya ay gagamit ng iba pang tao upang maligtas ang kanyang mga tao. Si Mordecai ay ginalang din ng mga kapwa niya Hudyo sapagkat ginawa niyang lahat para sa kapakanan at kabutihan nila. Makikita po natin ang kalidad ng buhay ni Mordecai. Marami po tayong mga kapatiran na sumusunod sa Panginoon. At ang lahat ay nakakaranas ng mga pagpapala na nagmumula sa Panginoon. Sino po sa atin ang tunay na nakakapamuhay ng ating pagkakakilanlan bilang maharlikang pari ng Panginoon? Ang Panginoon ay dakila. Hindi po dapat tayo maging hati sa atin pong pananampalataya na para bang naniniwala tayo sa Diyos pagkatapos sa isang banda ay nakakalimutan natin ang ating pagkakakilanlan. Tayo po ba ay mayroong maayos na ugnayan sa Diyos o maayos na ugnayan sa tao? Tinawag po tayo ng Diyos upang maging puno ng buhay. Dapat po nating pahalagahan ang ating ugnayan sa Diyos at ugnayan maging sa tao. Laging tandaan kung saan po tayo nanggaling, patuloy na magkaroon ng maayos na ugnayan sa iba. Para sa mga kapatiran po na nagtatrabaho sa marketplace, maaring mabilis po tayong mawala. Katulad ni Lawrence, nagbahagi po siya ng istorya sa Revival Saturday. Madaming mga tao nang matanggap nila ang promosyon, madalas ay tinatanggap lamang nila ang email na nagmumula sa boss at hindi na tinatanggap ang email na mula sa kanilang mga katrabaho. Madalas, kung nakakatanggap po tayo ng promosyon, nakakalimutan natin kung saan po tayo nagsimula. Sa marketplace, sinasabi po natin na dapat tayong laging nakikipag-ugnayan sa Diyos, katulad ni Mordecai. Na itinaas man siya ng Diyos, ay naroon pa rin na ang nais niya ay para sa ikabubuti ng mga tao. Atin pong dalhin ang lahat sa paanan ng Panginoon. At laging naisin na magdala ng kapayapaan. At laging naisin na ibahagi ang pag-ibig ng Diyos sa lahat. Ang pagiging maharlikang pari ay ang pagdadala ng kapayapaan, ng biyaya ng Panginoon sa lahat ng tao. Si Mordecai, ginawa niya po kung ano ang mabuti sa harap ng Diyos pagkatapos ay ninais ang kaligtasan na para sa mga tao. Kaya mga kapatid, dapat po tayong maging maingat sa pagtataas po ng Diyos sa atin
Tayo po ba ay nagdadala rin ng kapayapaan? Sa pagpili po ng Diyos sa atin, patuloy po tayong maging mapagpakumbaba. Maaring isang araw ang iyong pagdidisipulo ay maitataas, ngunit maging mapagpakumbaba. Kung ikaw ay ginagamit ng Diyos sa marketplace, sa iyong tahanan, sa iyong pamilya, patuloy pa rin na maging uri ng tao na nagdadala ng kapayapaan. Hindi lamang nagdadala ng kapayapaan sa mga tao, pagkus ay nagdadala ng kapayapaan sa lahat. Ang lahat ay nasa kamay ng Panginoon. Atin pong tanungin ang ating mga sarili. Naniniwala po ba tayo na kaya po tayong gamitin ng Panginoon? Maaring may mga pagkakataon na sa ating pong pagiging Kristiyano, nais po nating dalhin ang ating pamilya sa Panginoon, ngunit madalas nating iniisip na tayo ay maliit lamang, walang halaga, ngunit huwag po tayong magduda. Huwag po tayong mawawala ng pag-asa kahit sa marketplace. May mga pagkakataon na pakiramdam natin na ang ating potensyal ay hindi na ilalabas. Ngunit katulad ng sinasabi sa Biblia, huwag po nating kalimutan kung saan po tayo nagsimula. At huwag din po nating kalimutan na kaya po tayong itaas ng Panginoon. Kaya pong baguhin ng Diyos ang lahat. Huwag po tayong mawawalan ng pag-asa lalo na sa pagharap ng ating pamilya, ng ating pong mga buhay. Makikita po natin ang kamay ng Diyos. Nasaan po ang ating pananampalataya? Ang kamay ng Diyos ay lagi pong narito. Maaring hindi po natin nakikita ang Diyos sa realidad, katulad ni Mordecai. Maaring sa mata ng tao, si Xerxes ang nagtaas kay Mordecai. Maaring sa mata ng tao, ito ay tila coincidence lamang. Ngunit ang kamay ng Diyos ang siyang mangangalaga sa kanyang mga anak. Atin pong sabihin sa Panginoon, Panginoon, naway ipakita mo ang iyong kamay. Kaya naman sa aking pagbabalik tanaw kahit sa aking babang punto, dapat kong tandaan na ang aking buhay ay nagsimula din sa mababang aspeto. Kumbaga ako'y kilala bilang mapag-abala o kaya madalas na nag-aalala, takot na takot sa kahirapan, napakababa ng tingin sa sarili. Ako ay nagkukumpara, laging nabubuhay sa takot. Ngunit ang kamay ng Diyos ay nasa akin. Naranasan ko po ito. At mga kapatid, naranasan din po natin ito. Ngayon, natapos na po natin ang libro ng Esther. At pinapaalala po ng Diyos sa atin, dapat po tayong maniwala na tayo ang maharlikang pari na pinili ng Diyos. Atin pong tanggapin ito ng may pananampalataya, sampalatayanan na ang pagbabago ay kayang dalhin ng Diyos sa atin pong mga buhay. Ngayon tayo po ay tumugon sa Diyos ng may panalangin.
Panginoon, ikaw ang hari ng mga hari, ang Panginoon ng mga Panginoon, ikaw ang naghahari sa lahat ng mga lahat. Hindi man kami madalas na nakakakita, nakakarinig, nakakahawak, ngunit ikaw o Diyos ang nagsulat ng lahat ng mga kasaysayan, nasa kasaysayan. Ikaw ang sumusulat o Diyos ng kung anumang nasa kasaysayan. Panginoon, kami ay tumutulog sa iyo. Alam namin o Diyos na ikaw ay narito. Alam namin o Diyos na ikaw ay narito. Ikaw ay nasa bawat bansa. Ikaw o Diyos ay narito. Ikaw ay patuloy na naghahari. Alam namin o Diyos na ikaw ay narito. Alam namin o Diyos na ang lahat ay nasa iyong mga kamay. Kung kaya naman o Diyos kami ay tumutulog sa iyo, dahil alam namin o Diyos na ang lahat ay nasa iyong mga kamay. Panginoon, pinupuri ka namin at pinapasalamatan namin. Ang Diyos ang naghahari sa lahat. Ngayon ay atin pong ipanalangin ang mga banyaga. Kung kayo man po ay nagbula sa ibang mga bansa, at sino man ang nagtatrabaho sa marketplace at narito lamang sa pangumagang debosyon, upang dumalo ng pangumagang debosyon, maaari po kayong magtungo dito sa harap. Marami po sa atin ang katulad ni Esther at ni Mordecai. Ngunit narito na tayo ay inaalagaan pa rin po ng Panginoon. Pinagpapala pa rin ng Diyos ang lahat. Katulad ng pangangalaga ng Diyos sa isang hari na mayroong 127 lugar. Si Mordecai at si Esther ay nasa bababang punto ng kanilang mga buhay, ngunit itinaas pa rin sila ng Panginoon. Ngayon, atin pong ipanalangin ang atin pong mga buhay. Dapat po tayong magkaroon ng pananabik, ng pananampalataya kahit na tayo nagmumula sa banyagang bansa. Pakiramdam natin na hindi po tayo kabilang sa lugar na ito. Madami po tayong mga pagduda, mga pagpipigil. Tingin po natin na ang bawat oportunidad ay hindi po para sa atin, ngunit narito ang Panginoon. Itinataas po tayo ng Diyos. Itinataas po tayo ng Panginoon. Gagawa po ang Diyos ng kamanghamanghang mga bagay. Atin pong ipanalangin ang ating mga sarili, tanggalin ang mababang pagtingin sa sarili. Laging nag-iisip na tayo ay maliit lamang. Pakiramdam natin tayo ay mahina. Hindi tayo nakikita ng kahit na sino man. Maaring sa marketplace. Maaring pakiramdam natin, maitataas ba tayo sa trabaho? Sino ba tayo? Naroon ang pagtatanong, hindi tayo kasing galing ng ating mga katrabaho, ngunit ang Diyos ang magtataas po sa atin. Mga kapatid, kahit online, kung kayo po ay nagmumula overseas, maaaring kayo po ay mula sa ibang mga bansa, maaari po kayong manalangin at manampalataya na kayo ay itataas ng Panginoon. Maaaring may mga kapatiran po tayo na sa tingin ninyo kayo ay nasa mababang punto ng inyong mga buhay. Ngunit gamitin po natin ang pagkakataon na ito upang balikan ang kabutihan ng Diyos.
Panginoon, alam po namin na nakikita mo ang bawat isa sa amin. Kami man ay nagtatrabaho sa marketplace o kaya sa iglesia, kahit saan man kami nanggaling o Diyos, alam namin na Ikaw ang nagdala sa amin sa lugar na ito. Ikaw ang nagdala sa amin kung nasaan man kami sa mga pagkakataong ito. Ikaw ang Diyos na nagdala sa amin sa lugar na ito. Alam namin o Diyos ang iyong puso, ang iyong kalooban, ang iyong pagpaplano. Hindi man namin nakikita o Diyos, ngunit alam namin na ang iyong kalooban ang mapapangyari. Ang nais namin ay ang maitaas. Ayon sa iyong kalooban, nais naming maging puno ng buhay at maging maharlikang pari. Ngayon amin pong iniimbitahan si Ann at Lawrence upang ipanalangin ang mga nagtatrabaho sa marketplace. Panginoon, amin pong idinadalangin, katulad ng kung paano mo ginamit si Mordecai, naway gamitin mo din kami o Diyos. Itaas kami, bigyang promosyon lalo na sa marketplace upang amin pong at nang maibigay po namin din ang kapayapaan, madala ang kapayapaan kahit sa amin pong mga kakilala, mga katrabaho. Panginoon, nakikita mo ang bawat isa sa amin na nagtatrabaho sa marketplace. Nakikita mo, Diyos, ang puso ng bawat isa, ang pananabik ng bawat isa. Naway samahan mo sila, Panginoon. Pangunahan sila upang kanilang maranasan ang iyong kabutihan kahit sa kanilang mga pinagtatrabahuan. Magkakaroon ng pagbabago. Upang hindi sila mabuhay ng ayon sa takot o kaya mabuhay sa mababang posisyon, mababang pagtingin sa sarili, katulad ni Mordecai, naway maranasan nila ang iyong kabutihan nang sila ay magamit ayon sa iyong kalooban. Lahat po ng mga tribe leaders, lahat ng mga co-workers, maaari po kayong magtungo sa harap upang ipanalangin ang atin pong mga banyagang kaibigan. Kailangan po nila ang pagyakap mula sa komunidad na ito, mula sa pamilyang ito. Katulad ng kung paano sila inaalala ng Panginoon, dapat din po silang makatanggap ng pag-ibig at pag-alala. Maaring pakiramdam nila ay hindi sila nakikita ng iba, hindi napapahalagahan. Ngunit maaari po natin itong iparamdam sa kanila. Narito ang mga kaibigan po natin mula sa Costa Rica, South Africa, Pilipinas. Panginoon, nakikita mo ang bawat isa sa amin, ang bawat isang narito. Sila ay narito upang hanapin ang iyong presensya. Matapos po natin silang yakapin, maaari po natin silang ipanalangin. Maaring kayo po ay nasa mababang punto na ninyong buhay, ngunit hindi aksidente na kayo ay narito, hindi aksidente na kayo ay nasa inyong mga pinagtatrabahuan. Ang inyong pagpasok sa Bible School ay hindi po aksidente.
Katulad ni Mordecai, ang lahat ay nasa kamay ng Diyos. Naroon ng Diyos na umaalala sa lahat at umaalala sa iyo. Sa ngalan ng Panginoong Yesus, akin pong pinagpapalang mga kapatid na ito na mula sa mga banyagang bansa, mga kapatid na mula sa banyagang bansa, Panginoon, naway alalahanin mo sila. Naway matanggap nila ang iyong pag-ibig upang makita nila ang iyong kamay ay laging nasa kanila at iyong paningin ay nasa kanila. Punuin mo sila, O Diyos, ng iyong pag-ibig. At katulad ng iyong pangako, Panginoon, ito ay mapapangyari. Sa puno ng buhay, naway matanggap nila ang iyong pag-ibig. Matanggap nila, O Diyos, ang promosyon. Matanggap, O Diyos, ang iyong pag-ibig, ang iyong pagyakap. Sila ay magkaroon ng malakas na impluwensya. Mga pamilya mula sa Pilipinas, mula sa South Africa, Costa Rica, mula Taiwan, kahit mainland China, kahit ang kanila pong mga pamilya, ay iyon pong aalalahanin. Sa ngalan ng Panginoong Yesus, Amen. Mga kapatid, atin pong yakapin ang atin pong mga katabi. Kayo po ay mga maharlikang pari. Maaring noon ay tayo po ay nasa mababang punto ng ating pong mga buhay. Ngunit tayo po ay pinili ng Panginoon, tayo ay itinaas ng Panginoon. Tayo po ay dumulog sa Panginoon at sabihin sa Kanya, tayo ay Kanyang itinaas. Ngayon, atin pong pasalamatan ng Panginoon sa Kanyang pagpili sa atin, kung paano tayo ay natawag bilang maharlikang pari, at ang pagkakatawag na ito ay hindi lamang po limitado sa atin pong iglesia, sa atin pong marketplace, sa ating pamilya, kahit nasan man po tayo. Tayo po ay tinawag ng Panginoon, tayo po ay tumayo, at atin pong pasalamatan ng Diyos sa Kanyang pagdala sa atin dito. Katulad ng Panginoong Yesus, tayo po ay magdadala ng ebanghelyo sa mga tao. Tayo po ay magpasalamat sa Panginoon, manalangin sa Kanya. Maaring marami po sa atin ang nabubuhay pa rin sa takot. May mga pagkakataon na pakiramdam natin, wala tayong magawa. Ngunit naway tanggalin ng Diyos ang mababang pagtingin, ang pagkukumpara. Naway tulungan tayo ng Panginoon. Panginoon, maraming salamat.
Atin na pong itaas ang ating kamay. Panginoon, alam namin na sa iyo kami ay mapupuno ng pag-asa. Hi, David. Panginoon, nais namin na magamit mo. Ang nais namin ay maging iyong maharlikang pari, maging iyong mga sisidlan. Atin pong iproklama ayon sa pananampalataya. Tignan po natin ang nasa verse 3. Ilagay po natin ang ating pangalan. Ilagay ang ating pangalan, kung saan man tayo nanggaling at kung anong rangko meron po tayo. Pagkatapos ay tinataas, iginagalang ng atin pong mga kapwa. Si Mordecai na isang Hudyo ay naging kanang kamay ni Haring Xerxes. Siya ay mahal na mahal at kinalang mga kapwa niya Hudyo. Sapagkat ginawa niyang lahat para sa kapakanan at kabutihan nila, atin pong ilagay ang ating pong pangalan at ipanalangin ang ating sarili. Gamitin ang pananampalataya sa pagproproklama. Si Ruth na isang Pilipino ay naging lingkod ng Panginoon. Siya ay mahal na mahal, ako ay mahal na mahal at kinalang ng mga kapwa kong Pilipino sapagkat ginawa ko ang lahat para sa kapakanan at kabutihan nila. Maaari po tayong manalangin sa ganitong paraan. Holiday? Holiday? I said holiday. Wala pa tayo nakikitang pangunahing pandiwa. Ngunit gamitin po natin ang atin pong sariling mga salita at magproklama ng ayon sa pananampalataya. Atin pong ipanalangin ang atin pong mga sarili. Kung ano man ang ginawa ng Panginoon para kay Mordecai, kaya niya din pong gawin para sa atin upang tayo maging maharlikang pari. Upang dalhin ang lahat sa paanan ng Diyos. Tayo po ay magiging bridge, magiging tulay. Atin pong ipanalangin ang ating mga sarili.
Tayo man po ay nasa marketplace, sa eskwelahan, sa kumpanya, sa pamilya, sa simbahan. Lalong-lalo na sa inyo pong mga pamilya, kayo po ay itataas ng Diyos sa inyong mga pamilya upang kayo ay magkaroon ng impluwensya. Tayo po ay manalangin. Ngayong taon, ang aking pamilya Ngayon natin pong itaas ang ating mga kamay. Ang aking tribo ay magiging deep and wide. Ay lalago. Magiging mapanatag, matatag. Magiging matatag na puno ng buhay. Baka cell leader, atin pong ipanalangin ang ating pong mga cell member upang sila din po ay maitaas. Upang sila ay maitaas at maluwalhati. Simon man po ang hindi pa mga cell leader, maaari po ninyong itaas ang inyong mga kamay upang makatanggap po tayo ng pananampalataya mula sa Panginoon at maging mga cell leader din balang araw. Sabihin po natin sa Diyos na mayroon tayong ganitong pagnanais upang maitaas din po tayo ng Panginoon. Panginoon, amin pong pinapanalangin ang amin pong call to all. Magkakaroon ng iba't ibang uri ng call to all meeting. Panginoon, tulungan po ang bawat isa sa amin upang kami ay maging mabuting mga pastol. Magbibigay ng impluwensya sa iba. Naway marami pa ang tumanggap ng pagpapala at maging mga disipulo. Panginoon, naway pagpalain mo si Pastor Joshua at si Mo Delphine upang sila ay maging malakas at patuloy kaming pangunahan. Pagpalain mo din, O Diyos, ang iba't ibang mga tribe leader upang magkaroon sila ng impluwensya sa iba't ibang mga tao at maging mga maharlikang pari, maging mga tulay, maging katulad ni Mordecai at Esther. Kung hindi dahil kay Mordecai, walang Esther. Kung hindi dahil kay Esther, wala ding Mordecai. Kaya naman mahalagang magkaroon po tayo ng ugnayan sa ating mga cell leaders, sa ating mga cell member. Panginoon, bigyan mo kami ng pag-ibig at pagtitiwala. Upang amin pong maipanalangin ang amin pong mga pamilya sa ngalan ni Jesus. Amen. Dito po nagtatapos ang ating pong magandang debosyon. Magandang umaga.